Isang Pinay na wanted sa bansang Canada dahil sa kasong fraud or panloloko sa immigration documents process ng isang kababayan din natin na huli ng pulisya sa nasabing bansa. Nakapanayam ng Omni News ang ilang biktima ng umanong immigration fraud sa Toronto, kung saan ang suspect na wanted kamakailan ng Toronto Police nahuli at humarap na sa korte. May report si Paula Saraza. Wala pang isang linggo mula nang ilabas ng Toronto Police ang impormasyon sa wanted na suspect kaugnay sa investigasyon ng fraud. Nahuli na ng pulisya ang 43 taong gulang na si Maria Corpus. May kinalaman ito sa panloloko umano ni Corpus kaugnay sa Immigration Services na inaalok bilang may-ari ng Gino International. Hindi ako nagsisisi para ilabas yung mukha niya at nagsumbong ako sa pulis kasi sa totoo lang, yung mga tao na kung walang lalabas na ganito at magsusumbong, mas marami pa siyang lolokohin. Nakapanayam ng Omni News ang complainant na itinago namin sa pangalang King. Inabot daw ng 2 taon bago niya natuklasan ang umano'y panloloko sa kanya ni Corpus. Itinago ng Omni News ang pagkakakilanlan ni King para maprotektahan ang inilalakad na immigration documents para sa mga menor de edad niyang anak. Yung maliit, tanong ng tanong eh. Sabi niya, Daddy, kailan ko ba makikita ang snow? May 2023, nang dumulog si King sa immigration firm ni Corpus sa Yonge and Eglinton sa Toronto para magpatulong sa proof of citizenship niya at ng mga anak na nasa Pilipinas. September 30, may bigyan niya ako ng pag-asa. Sabi niya sa akin, Sir, may sagot na po yung IRCC. So nabuhayan ako ngayon kasi pinagyan niya ako ng 2 papel na nagsasabi na natanggap na daw nila ngayon after 15 months yung mga anak ko, tapos ma-approvean kung within the next 3 months, sabi niya. Setyembre 2024 nang makarinig siya ng update sa kanyang aplikasyon. Matapos nito'y naging mailap na raw si Corpus sa pagbibigay ng update. Dito na raw nag-umpisang mabahala si King. Bukod dito, napansin niyang walang barcode sa dokumentong ibinigay ni Corpus na mula raw mismo sa Immigration Canada. Pero nang subukang mag-follow up sa ahensya. Sabi sa akin nung agent, wala daw. Nasa $3,000 ang ibinayad niya kay Corpus, halagang aminadong di na mababawi. Pero bukod kay King, nakausap din ng Omni News ang ilan sa mga nagbayad para sa immigration service ni Corpus, pero tumangging humarap sa kamera. Karamihan, mga caregiver na gaya ni Yang Yang, di niya tunay na pangalan, na umasang makapasok sa inilunsad na caregiver pilot program noong March 2025. Pero hindi raw naisumite ni Corpus ang kanilang aplikasyon. Ibigay mo na yung mga dokumento ko, ganun. Sabi ba naman niya, bayaran mo. Sabi ko, bakit ko babayaran? Di ba, hindi mo nga sinamit tapos babayaran ko. Dagdag niya, may mga dokumento rin umanong ginawa si Corpus na hindi naman nanggaling sa kanya. Tinanong ko siya, Madam, paano yan, Madam? Wala akong job offer. Ang sagot ni Corpus, Madam, relax, easy lang yan, ako nang gagawa niyan. Paulit-ulit tinawagan ng opisina ni Corpus, pero the customer you are calling is unavailable at the moment. Please try again later. Di na aktibo ang number. 4 na beses pang sinubukan ng Omni News makuna ng pahayag ang panig ni Corpus. Sarado at wala ring sumasagot sa opisina niya sa Yonge and Eglinton. Umaasa sina King at Yang Yang na magbigay kooperasyon din daw ang mga staff ni Corpus sa pulisya. Pag narinig na lang may kumatok, tumitigil yung ingay sa loob ng apartment sa opisina niya . Sa pahayag ng Toronto Police sa Omni News, kinumpirmang arestado at nadakip na si Corpus July 8. At una itong humarap sa korte July 9, Miyerkules. Naniniwala ang mga otoridad na marami pang biktima si Corpus at hinihimok na ipagbigay alam ang anumang detalyeng makakatulong sa investigasyon. Eto nga ang nakakalungkot na sa ibang bansa, ang manloloko lang din sa atin ay kapwa lang din natin Pilipino. Kagaya nito, 25 na mga OFW inireklamo ang isang Pilipina na nasa ibang bansa ngayon dahil sa panloloko sa kanila sa pamamagitan ng fake employment.
At least 25 Filipino workers have fallen victim to a fake employment scheme. In an exclusive interview, some of the workers said they had paid 22,000 patakas as a placement fee to a so-called recruiter, and that despite working for months for more than 12 hours a day, none of them had received their salaries. The illusion of opportunity, the desire for a better life for themselves and their families attracts Filipinos to Macau. Among them is Rain, who has reportedly fallen victim to a fake employment scheme. She claims to be one of at least 25 victims of the scam. The recruiter, allegedly a fellow Filipino and holds a permanent Macau resident ID, demanded a placement fee of 22,000 patakas. Rain was told that she would be working as a waitress at a Japanese restaurant near Avenida Horta y Costa. Desperate for cash, she borrowed money and pawned jewelry to raise money with a promise of a blue card and work. We do the interview, and then after one day, they called us again, I'm hired. And then if you have ready 22,000 placement fee, they give me 3 days to pay to secure the position. Then we ask our friends to borrow money everywhere. After some months, the situation took a turn for the worse. They found themselves trapped in a form of modern slavery, working over 12 hours a day. Apart from being forced into grueling work conditions, their wages were also withheld. The harsh reality hit them like a cold wave as they realized that they had been scammed. Separately, they went to the Labor Affairs Bureau to report their situation. This led to an agreement with the recruiter to pay what was owed, but this remained unfulfilled. I will give it one time. March, April, May, June salary. She will give it full one time. But where? She didn't even give one. We're not working 8 hours. The promise is 8 hours. But we almost work 12 hours, 13, 14, 15. They got stuck in a cycle of fear and being taken advantage of, and it was hard to get out. Contact became infrequent and eventually stopped altogether. Rain suspects that there may be more victims because of the recruiter's persuasive nature. So not only 25. I think it includes 45 or more. You will be really believe her, and I think she hypnotized us. We're family here. I don't want you to, no one will cut your visa. We're all family like that. I'm your mother. I'm your mother here in Macau. Yeah. And also, she's very good in words. The recruiter who had promised a bright future is now nowhere to be found. TDM reached out to the alleged recruiter but received no response. Nagbabala naman ang DMW o ang ating Department of Migrant Workers sa mga illegal recruitment operation na habang buhay silang makukulong kapag nahuli sila. Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers na maaaring mapatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang mga illegal recruiter. Hindi biro ang pagde-deploy ng mga manggagawa sa abroad dahil walang kasiguraduhan kung ano ang dadatnan ng mga aplikante sakaling tuluyang makalabas ng bansa. Kahapon isang beauty salon and spa ang ipinasara ng ahensya sa Imus, Cavite dahil illegal ito nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Ayon sa DMW, maaring mapatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang illegal recruiter na nasa likod ng operasyon oras na mapatunayan sa korte ang alegasyon. Yung mga hairstylist po, yung mga ginagamit po sa yung mga oso po sa sa ibang bansa po kasi pa Saudi po talaga lahat ng babae diyan. Yung nabutan po diyan nasa 30, pero yung iba po naka-flight na po sila. Ano to? Habang buhay na kulong to dahil sigurado tayo if ever lampas sa 3 yung magiging nito, magiging biktima nito, at saka kung lampas sa 3 naman yung nagsasagawa ng illegal recruitment operation, panghabang buhay din yung kulong nito. At meron pa tong penalty, meron pa tong fine. So habang buhay nahihimas ng rehas. Kaya mga kababayan kong Pilipino dyan sa Pilipinas, para maiwasang mapahamak at umabot sa sitwasyong ganito, ay dapat lagi tayong dadaan sa tamang proseso. Pwede naman kayo lumipat ng ibang trabaho sa ibang bansa kapag natapos nyo na ang kontrata. Basta pupunta kayo sa ibang bansa as documented OFW.